Magandang umaga po sa kanilang lahat. At palakpakan natin ang Diyos sa isang umaga. Ito lang po ako ang nakarating dito. At sabi po sa pagbasa sa bayan natatanggap, pagalingin ang mga may sakit. Lahat pagalingin. So, lahat daw ay pagalingin dito. Ang magpapagaling sa inyo ay ang Panginoon, Jesus. Sabi ko po sa aking umpisa, ang grasya ng Diyos ay dadaloy sa altar. Papasok sa inyong pagkatao. At kayo ay makakatanggap ng kagalingan. Amen? Kung magpagaling po ang ating Panginoon, hindi lamang katawan ang pinagagaling. Kung magpagaling ang ating Diyos, hindi lamang ang inyong hinihiling ang gagaling. Pati na rin yung hindi nyo hinihiling, lalong-lalo na ang kapayapaan ng inyong isip. It is automatically given to each and everyone. Alam nyo mga kapatid, sa aking pagiging pare, hindi ko rin akalain na gagamitin ako ng Diyos na ganito. Na makakapit ka dito sa pagkukabili, pagmimisa, at makakapanayang kayo. Hindi ko rin akalain o maisip na makikita ko ng aking dalawang mata na yung lumpo makakalakad. Si Jesus, dahil ng 2,000 taon na nakaalis ng ating mundo. Alam natin si Jesus nasa langit na, pero ang kanyang espiritu ay nandito pa. Ako po ginagamit naman si Father Rudy at kahit kayo rin gagamitin ng Diyos. Ang akin pong sinasabi sa tao ay ito: huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Huwag po kayong mahahabag sa inyong sarili na kayo ay may cancer, kayo ay nasa wheelchair. Dahil ang ating Diyos, mahal po kayo ba? At gusto po ng ating Diyos na maramdaman ninyo yung sinabi kong yan sa inyong buhay. Nagtatanong po ang mga tao, paano ba, Father, gumaling? Lahat po kayo gustong gumaling. Ang simula ng kagalingan o pagtanggap ng kagalingan ay ito: magkaroon muna kayo ng kapayapaan sa isip at puso. Lahat ng mabibigat na problema, dala-dala ninyo sa inyong dibdib, ibigay natin ito sa Kanya. Lahat na nagpapagulo sa inyong isip, lahat ng inyong mga problema, ibigay sa Kanya. Bakit ba natin ito ibibigay sa Diyos? Dahil mga kapatid, hindi natin ito kaya. Halimbawa, ito'y may cancer. Pag inisip niya ng inisip, lalo ho kayong hindi gagaling. Pero kung kayo'y mananalangin, ibibigay sa Diyos at sasabihin nyo, Lord, bahala ka na sa aking sakit. Iyon na ito. Yan po ang umpisa ng kagalingan. Amen. Ano pa ang ating ibibigay sa Diyos? Ibibigay po natin sa Diyos yung mga nagpapasikip sa ating dibdib. Tulad ng galit. Alam mo, minsan, karamihan sa mga may sakit, nagiging matampuhin.
Karamihan po sa mga may sakit, nagiging mainit din ang ulo. Naaapurito. Karamihan po sa mga may sakit, nahahabag sa sarili. Iniisip nyo, mamamatay na kayo. Ay wala namang gustong pamatay. Wala namang gustong lumala ang sakit. Sa taas nga ang kamay na gustong humaba ang buhay. Taas ang kamay. Palakpakan natin ang Diyos. Lahat kayo'y gustong humaba ang buhay. Ako rin gustong humaba ang buhay. Mga kapatid, total, gusto nyo naman humaba ang inyong buhay, kailangan wala kayong tanim na galit sa inyong dibdib. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Total, gusto nyo po humaba ang buhay, gusto ng Diyos kung ahaba ang inyong buhay, kailangan kayong masayang nabubuhay. Amen? Ay para kayong masayang nabubuhay, huwag mo kayong nagagalit aking sigaw ng sigaw. Tungayaw ng tungayaw. Inaaway ang kapitbahay. Kung gusto nyo rin lang mabuhay sa mundong ito, lahat naman tayo gusto mabuhay. Gusto natin wala tayong sakit. Gawin natin ang ipinapagawa ng Diyos. Huwag po tayong pangaswapa. Sinungaling. Huwag po kayong mga chismosa. Yan, parapalan natin ng Diyos. At alam nyo, napakasakit isipin ito na tayong tao ang nagiging dahilan kung bakit nasasaktan ang aming kapwa. Tayong tao ang nagiging dahilan kung bakit tayo nagkakasakit. Tayo mismo ang nagiging dahilan kung bakit tayo nagiging malungkot ang buhay. Tayo mismo ang nagiging dahilan kung bakit nagkakagulo at nag-aaway-away. Minsan maraming mga katindila. Marami po dyan. Kaya sabi ni Jesus sumayin nyo ang kapayapaan. Pagka ang tahanan yan, walang kapayapaan, hindi kaya titigil yan. At huwag mo silang pagalingin. Ang gagaling lamang ay ang taong payapa ang puso. Ang makakatanggap lamang ng kagalingan sa pamamaraang ito ay yung taong hindi nagtatanim ng galing sa dibdib. Ay, Father, napakasakit ng kanyang ginawa. Hindi ko siya mapapatawad. Nakatulad ng aming ipinray over na babae. Pagkatabi sila, magkaibigan, sabay na stroke. Yung isa, nung ginawakan ko, hindi pa ako tapos magdasal, tumayo na, lakad. Gumaling! Nakita ng kaibigan, Father, ako rin, gusto ko rin lumakad. So, pinray over ko, Diyos ko po, natapos ko ng lahat ng dasal, hindi na akalakad. Nagkaroon ako ng crisis. Gusto ko paano kaya mapapalakad itong isang ito dahil ayaw ko akong pakawalan. Sabi, Father, parang yun ang awa. Palakarin mo rin ako, katulad ng kaibigan ko. Sabi ko, Ma'am, ginawa ko ng lahat. Walang epekto. Ay ayaw akong pakawalan. Ang sabi ko ay ito, Ma'am, meron ba kayong galit sa dibdib? Ang sabi sa amin ay, Father, there is no way I will forget my mother-in-law. Dito niya makakawarin yung kanyang biyanang babae. Bakit naman sobrang iyong galit? Naku, ikinagkwento na. Naku po, Father, ang biyanan ko. Ginawang miserable ang aking buhay. Napaka-pakialamera. Pag-asawa na kami, pinakikialaman pa kami hanggang sa kami naghiwalay.
ilang pamilya dyan ang nawawasak dahil sa mga biyanan. So, to make the story short, habang nagkukwento, naisip ako, hindi na naman bata ito. So, itanong ko, ma'am, bago magkwento lahat, dahil napakahaba, may pepre over pa ako. Nasaan na nga yung father-in-law? Father, 20 taon ang patay. Jesus, Maria, Jose, ang sabi ko, iniwanan ko na. Mga kapatid, ang grasya at ang kapangyarihan ng Diyos ay nandito sa sandaling ito. Ito ay inyo lamang matatanggap kung kayo ay mararamdaman sa inyong puso ang kanyang presensya. Si Jesus, simula sa oras na ito, tatanggalin lahat ang nagpapabigat sa inyong dibdib. Tatanggalin lahat ni Jesus yung nagpapagulo sa inyong isip. Pero may isang bagay siyang hinihiling. Ano yun? Ano ang hinihiling ng Diyos? Pwede ba? Simula ngayon, kayo ay magsisimba na. Lampakan natin ng Diyos. Kasi po, ang masakit ito, kadalasan naman sa atin, hindi nagsisimba. Nagsisimba lang kami dahil may healing mass. Ang aga-aga rin naman sa simbahan, kanina pa. Sarado pa ang simbahan, nagulang ulit si Father Rode. Paano nangyari sa simbahan mo ngayon? Dati puro late. Ngayon, punong-puno. Dati lahat nasa likod. Ngayon, nagkakagulo sa unahan. Mga kapatid, ito ang hindi namin alam na gusto kong maliwanagan ninyo. Dahil si Father Suarez, hindi na babalik ulit dito ng araw-araw. Pero si Jesus, nandito araw-araw, naghihintay sa inyong lahat. Ano ang aking role? Dahil ako'y nag-iisa, Father Rudy lagi nandito. Maipaalala sa inyo na lahat ng misa ay misa ng magpapagaling. Kailangan nyo lamang maramdaman siya. Kayo'y maging taimtim. Minsan hindi ba kayo nag-iisip? Bakit minsan kayo simba ng simba? Pagkakasimba, parang walang nangyari. Hindi ba kayo nagtataka minsan? May mga tao sa simbahan, araw-araw na sa simbahan, napakasusungit. Minsan, simba ng simba, napakatatapang. Ang kadalasan, sila pa numero 1 chismosa. Ay palakpak na palakpak. Baka kayo nakita. No, magtanong kayo kung bakit. Dahil ako po, nagtanong din. Nagtanong din ako dahil nung ako'y bata, ako po ay na-disillusion din. Ano bang ibig sabihin ng disillusion? Ako po ay nawala ng ganang magsimba. Bakit ako nawala ng ganang magsimba? Dahil po yung aming mga mana ay napakatatapang. Gusto lagi sila nakaupo doon. Minsan ako'y napaupo, ako'y kinurot ng masakit. Umalis ka diyan kami. Tapos maya-maya lumuhod ng rosaryo. Panginoon Jesus. Bakit ako ako'y pari na napatunayan ko at nakita rin na may problema talaga. Na may mga tao na laging nasa simbahan, kalamay nagkarasal, pero manluloko.
Ang ibig ko pong sabihin ay ito. Gusto ng Diyos, mapalapit tayo sa Kanya. At minsan, hindi mo rin masisisi yung mga tao ayaw nang magsimba. Bakit ayaw nang magsimba? Kasi mga kapatid, pag nagsimba, parang nagsasayang lang ng oras. Natapos ang isang oras, walang narinig. Natapos ang isang oras, parang hindi nakapagdasal. Bakit? Kaiingay. Kung nasaan ang simbahan, kung ano-anong kinukukuk sa bahay. Kung kailan nasa simbahan, kung sino-sino ang hinahanap, parang nagsimbahan, hindi naman si Kristo ang hinahanap. May ibang Kristo. O kaya Krista. Mga kapatid, si Jesus, hinihilingan kayo ng isang oras na siya ay sambahin, siya ay pakinggan, siya ay mahalin. Pag ibinigay nyo yun sa Diyos, sinasabi ko sa inyo, subukan nyo ito. Lahat ng inyong kailangan sa buhay, Kanyang ibibigay. Bakit ka nagiging miserable ang buhay ng tao? Kadalasan sa maling desisyon. Bakit nagkamali ang desisyon, mga kapatid? Dahil hindi pinakinggan ang Diyos. Sabi nga, Father, hindi naman namin naririnig ang Diyos. Naririnig niyo siya. Tumigil kayo. Gawin niyo. At siya ay nandiyan lamang. Noong ako po ay nag-uumpisa pa ng aking pagiging pare, may isang Pilipina na lumapit sa akin. Very, very depressed. Siya daw ay nurse sa Amerika. Ayun, Father Suarez, matagal na kita nahanap. Bakit? Father, tulungan niyo po ako. Ayaw ko pong tumanggal dalaga. Sabi ko, naku, malaking problema yan. Hindi ako pwede. Ako yung parang. Ano yung Father, i-pray over mo ako kay magka-boyfriend. Sabi ko, sige, i-pray over. Nung i-pray over ko na, parang may naisip. Father, parang alam ko naman kung bakit walang nanlilitaw sa akin. Sabi ko, bakit? Father, siguro ako'y napakataba ay matabahan. Sabi na gusto ko mo yan. Pwede mo i-pray over akong pumayat. Sabi ko, sige, tatanong ko sa Diyos kung paano pumayat. I-pray over ko. Sabi ko, Lord, pwede ba sabihin mo sa akin kung ano sasabihin ko sa babae ito? And the Lord responded. May sinabi ang Diyos sa akin na sabihin ko sa babae ito. So, pinrusan ko ang noo. Ang sabi kayo, Ma'am, huwag kang kumain ng napakarami. Umalis na yung babae. Inauli ako nga nag-usap. Bahala. Pagkatapos po ng isang taon, nagkita ulit kami. Aba, hindi ko na nakilala. Father, natatandaan mo ako. Sabi ko, hindi. Sino ka ba? Ako si Ami. May asawa na po ako. Oh, nabuti naman. Ano nangyari? Father, simula na ako kay pray over nyo, tuwi akong kakain. Naalaala ko kayo. Nawalan mo ako ng gana. Kaya, mga kapatid, totoo yung nangyari. Ngayon, sa inyo, siguro iba ang inyong problema. Kayo may diabetes, kayo na-paralyze, masakit ang ulo, masakit ang tuhod. Tanong nyo sa Diyos, ano ang inyong gagawin?
At ang Panginoon ay sasabihin sa inyo kung ano ang solusyon sa inyong problema. At pagka po siya'y nagsabi, gawin ninyo. Mahal kayo ng Diyos. Kayong lahat. Mahal na mahal kayo ng Diyos. Kaya nga po ako pinadala rito eh. Ako po ay ginagamit naman ng Diyos. Nung ako po ay bata pa, natanggap ko na itong gift na ito. Nung mayroong loob po na hindi makalakad sa pray order ko. Mahigit na 20 taong hindi ko ito ginamit dahil hindi ko alam kung papaano. Hanggang sa ako ay sabihan ng aming spiritual director na yung gift na yan ay hindi para sa iyo. Yan ay para sa mga tao. Totoo po yun mga kapatid. Dahil pag ako po'y may sakit, ipinepray over mo ang sarili ko, hindi ko ako nagaling. Kaya kayo'y magpasalamat. Dahil ako'y pinaparito ng Diyos upang ang gift na ito ay inyong matanggap. At pag tinanggap nyo ang gift na ito, hindi po yung aking touch o yung aking kamay. Ako po ay instrumento lamang kung hindi ang grasya, yung kanyang awa, yung kanyang habag, yung kanyang pagmamahal ang magpapagaling sa inyo, yung misa na inyong dinadaluhan ang magpapagaling sa inyo. Pagkatapos po ng misa ito mga kapatid, kayo po ay mga bagong tao ng lahat. Paniwalaan nyo ang ating Diyos. Ang sabi niya sa pagbasa ay ito, pagalingin mo lahat ang nandito ngayon at sabihin sa kanila, ang paghahari ng Diyos ay nasa inyo na. Amen. Pagkatapos ko ng Panginoon, ating po pagaliin na tayo ay magpasal. And matatanggap natin si Jesus na nagpapagaling. Kung pagkatapos niyong tumanggap, ito ang panahon para kung gusto niyo bumalik sa inyong sakit, imitahan mo si Jesus. Na ikaw ay puntahan at tumakan sa parte ng inyong katawan na may sakit. So ilagay niyo yung kanang kamay sa parte ng inyong katawan na may sakit. At hihingin natin sa Diyos na gamitin ang kamay ng yan upang kayo mismo ay makatanggap ng kagalingan. Kapagpalang Ama, tinawag mo ang lahat ng nandito ngayon upang makatanggap ng kagalingan. Ibunin sila at pagalingin sa kanilang maramdaman. Lalo-lalo na yung mga may cancer. Marami po dito may cancer sa tiyan, sa liver, sa lungs, sa breast, may prostate cancer. Lord, heal them. That's their eyes. Mga malabo ang mata. Sabi ko dito, Panginoon, malabo ang mata. Hindi makarinig, may vertigo. That's their ears. Bakit ang likod, may mga hika. Lord, yung mga may asthma. Heal and touch them. Lord, marami dito, hindi lukod, masakit ang tuhod, balakang, likod, patok, na-stroke, hindi makalakad. Lord, heal them. May mga may kidney problem. Paspasan mo po ang mga may sakit sa puso, may enlargement sa puso, paralyzed, may heart enlargement, may hypertension, may kidney disease,
may psoriasis, may sakit sa balat, di makahinga. Lord, heal and touch them right now. Lalo na yung mga may gout, psoriasis, arthritis. Kaya po hindi magkaanak. Mga may mental problem, may hair loss, tatanggalin ang buhok. Galingin mo po sila. Ganun din yung mga may financial problem, may mga marriage, marital problems. Patalain mo po sila ang pagalingin. Yung mga may sinusitis, may myeloma, may goiter. Lord, heal them right now. Yung mga may osteoporosis, osteoarthritis, yung bingi, yung makarinig, heal them right now. As we ask the intercession of the Blessed Virgin Mary, as we pray, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Alalaman, mga anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Palampakan natin ang Diyos. So, ngayon pa lang, marami na nakatanggap ng kagalingan. Tapos na ang kamay na gumaling. Oh, lahat kayo gumaling, ha? Pwede na kayong umuwi. Ngayon talaga, nawala yung sakit, yung malabo ang mata, luminaw. Sino dyan? Hindi kayo dito. Bigay ka ng testimony. Hindi ka. Yung gumaling. Yan. Anong pakiramdam mo nung gumaling sa'yo? Pangalan, taga saan, ano nangyari? Okay, hapit ko na. Ano nangyari? Okay na. Magaling ka na? Magaling. Magaling ka na pakiramdam mo? Bakit? Ano ba nararamdaman mo kanina? O, ngayon wala na. O, mabuti naman. Palakpakan natin ng Diyos. O, sino pa dyan ang gumaling? Sa minsa pala. Taas ang kamay. Halika. Anong problema mo? Ito may mali. Paralyzed na kanina, ngayon naglalakad na. Yan. Ito po ay paralyzed. Sige, ikaw magsalita para sa kanya. Sabi, kasi siya, ito na siya ng kanyang tuhod. Tingnan. Okay na. O, salamat na biktima po siya ng vehicular accident na paralyzed. Yung kanya pong tuhod na hindi na igalaw ngayon, okay na. Salamat sa iyo. Na-accident ko, salamat po sa mga pagsalita. Pero bumalik yung tumayo ka nga kayo. Yan. Salamat sa Diyos. Professional accident. Yan, halika rito. Ito naman, may lumbar problem. Masakit ang balas. Oh. Masakit ba dati yan? Sabihin mo. Sabi ko, ay, nakuha. Nakilay ko ito, sila yung asthma. Sila yung nasa si father. Hindi masakit. Kasi yung truth ko lang. Matagal na ako natayo. Kasi pinakabay ko agad. Yan, gumaling ang kanyang kamay na nabali at yung tuhod gumaling din. Sino pa dyan? Yung gumaling. Taas ang kamay. Ay, sige. Yan, ito. Ano kaya naman ang gumaling si ikaw? Discover ko po. Naoperan ko po. Lala? O sige. Palalakarin natin yan mamaya. O, salamat sa Diyos. Ako po, Father, na hindi ko kanina pa. Kasi may sakit na akong birthday.
Hindi ako makatayo. Ngayon po, okay na. Ito po ay hindi makatayo ng diretso dahil sa vertigo, hindi makalakad dahil nahihilo. Ngayon ay okay na. Wala nang vertigo. Sino ba dito nagtaas ng kamay? Hindi ka. Nahihiya. Huwag ka nang mahiya. Pangalan at ano ang nangyari sa iyo. Ito po ay para malaman niyo talaga na sa misa pa lang ay gumagaling na. Nagkaroon po siya ng stroke. Mataas ang high blood pressure. Hindi makapagsalita. Ngayon, nagsasalita na. Salamat sa Diyos. Kaya po siyang motor to speak. Ngayon, iyak siya ng iyak dahil yan. Maganda na ang pakaramdam at nagsasalita na ang hindi makapagsalita. Last na. Ano kaya ang sasabihin ito? Ito naman ay may bone disease. Pangalan. Marcelo. Wala po kayo kanina pala, sa prayer pa lang po, hindi ko lang nararamdaman. Kasi po yung mga dalis ko, hindi ko na mapag... Ganun lang. Pero ngayon po, pati po, habang nagsapraise ko rin, mga tuhod ko, lahat po gumagana pa. Wow! Ang ito po ay sakit sa buto. Ang kanyang kamay, paa, buong buto niya ay hindi maituwid. Litpulo. Ngayon po, naituwid. Pakita mo. Yan, hindi maitaas ang kamay, hindi makalakad ng tuwid. Ang kanyang daliri ay kilo. Ngayon, tuwid ng lahat. Ang pangalan ni Jesus. Amen. Napakaganda naman. Amen. Napakaganda. Sinabi ko sa inyo, sinabi ni Jesus kanina, pagagalingin lahat ang may sakit dito sa lugar na ito. Amen. Sino pa? Wala na? Ito. May gumaling din. Magandang umaga po. Kanina po kasi, nung inintay ko si Father, nandun po ako sa labas. Nawakan ko lang po yung t-shirt niya, kiniklabutan ako. Kanina po kordero ng Diyos, humigit po ako parang lumulutang. Diba? Ngayon, kinikilabutan ako. Pero ipapatotoo ko po sa inyo, nung po time na nadulas po ako, ito pong kamay ko, nadali ko lang po sana sa orthopedic. Pero nung buksan ko po yung television, sabi ni Father, yung kamay ninyo, maniwala kayo, nagagaling kayo sa pangalan ni Jesus, ilagay niyo sa parte na masakit. Alam niyo po, talaga po nawala po yung sakit dito na hindi ko po maigalaw. Tsaka lahat po ng nakakausap ko na may karamdaman, sinasabi ko, maniwala lamang kayo sa Panginoon in Jesus' name, na si Father Suarez ay ginagamit ng Panginoon. Actually po, meron po ko mga in-invite dito na sabi ko, umattend kayo. Maniwala kayo na ang Panginoon ang magpapagaling sa inyo. Gagamitin si Father Suarez na maniwala lamang kayo, lahat ng kagalingan ninyo ay mawawala in Jesus' name. Amen. Amen. Wow. Sige, salamat sa Diyos. Ito ang aking paborito. Kaya ako nandito ngayon. Ito pong batang ito, yan, ang Miracle Baby. Noong January, ito po ay operahan sa mata dahil nagkaroon ng tumor. Napakalaki. Pag tinanggal po yung mata nito, ay magiging bulag habang buhay. Ito po yung mata niya. Dinala po siya sa akin. Ito noong January 8, January 16, January 23, March 19, March 29, naging normal ang kanyang mata, hindi tinanggal, hindi siya nabulag, hindi na-opera. Ngayon ay COVID na. Alam nyo, ito pong batang ito, kung walang pananampalataya ang magulang hindi dinala, siya po ay bulag na habang buhay. Dahil ang sabi sa kanya ay kailangan tanggalin ang mata at palitan ng artificial eye.
Pero ang ginawa ng magulang, ito mag-asawang ito, ay dinala po sa akin. Tingnan nyo naman siya ngayon. Okay.